Hello mga kapuso! Ako si Dr. Ana Tuazon, ang inyong kakwentuhan na psychologist sa Share Ko Lang. Pagod na ba kayo maging single at gusto nyo nang maging in a relationship? Pero takot naman kayo makipag-date. Today, pag-uusapan natin how to overcome those fears and paano maging confident sa dating kasama ang psychologist na si Dr. Rhea Celine Villa. Hello, Dr. Rhea! Welcome to Share Ko Lang! Thank you so much, Doc Ana. I'm glad to be here. Hello po sa lahat. Meron ka bang mga na-encounter na cases o mga tinutulungan ng mga tao who have fears or anxieties about dating? Naku, marami, Doc Ana. Actually, akala ng mga iba, it's something simple. Pero pag na-internalize mo na parang relationship concern siya, talaga nakakataas siya ng anxiety. And sometimes kapag ka na-heartbroken, ayun, napupunta rin sa akin when it comes to parang finding. Sa panahon ngayon, marami pong nalulungkot and it's hard to find authentic relationships. Yeah, kasi minsan, when I talk about relationships as a psychologist, minsan may mga bumabatikos na ang babaw naman yan. Talk about depression, talk about mental health. Para sa akin, parte yon ng mental health, di ba? Yung mga thriving relationships, sabi nyo nga, loneliness, important yan, di ba, for our mental health? Correct. So, di ba usually yung biopsychosocial model ng triggers natin, no, yung isang aspeto yung social. So, gaano ba ka-authentic or meron ba tayong malalapitan in times of need or encouragement? So, malaking parte po yung social angle natin sa pagdating sa mental health, Doc. So let's talk about the common fear sa pagsisimula sa dating, making that first move, 'di ba? Kinausap namin or tinanong namin ang ating mga kapuso, 'di ba? Sabi ng isang kapuso, magastos kasi tinanong namin sila, bakit hindi sila nagde-date? Sabi, magastos kasi, kahit pwede naman sana mag-KKB na lang. Yan. So actually, hindi lang itong kapuso na to ang nag-mention. No? Marami nagsabing magastos or unahin mo muna yung ibang gastusin, tsaka na yung dating. May napapansin ka bang yun na nga? Parang economic ang reasons kung kailan nila feeling ready mag-date. Very interesting nga yung panahon ngayon, no? Kasi para na tayo naging Western na parang considered na rin na, usually kasi may mga roles, di ba? Na tanggal na yon na parang dapat ba yung lalaki or dapat ba shared, dapat ba salitan. Pero meron ako mga kilala, pag na-establish na yung konsepto ng dating, hindi na sila na-offend kung KKB. And in terms of yun na nga, parang making the first move, diba? Asking someone out, yung magde-date. Syempre, kung ikaw yung mag-a-ask out, syempre kahit pa paano, dapat may funds ka. Even if meron ng KKB, diba, na aspeto. Pero still, parang mahirap yatang mag-ask out kung ikaw mismo, alam mo, baka sobrang simple lang yung dating na kaya ko. Oo nga Actually, maraming dahilan kung ba't natatakot yung ilang Pilipino pagdating sa dating or eventually having a relationship kasi parang shared responsibility mo na yung person dahil may emotions and may affection. And I think it's a mix of cultural factors and expectations, di ba? And isa yung economic, no? Una, kahit gusto natin, kung wala naman tayong pagkukuhanan, challenge siya. Sa ibang mga concerns yung Doc, minsan yung fear of rejection, pinaka-common na dahilan to. Maraming tao, hindi lang actually Pilipino, natatakot tayong masaktan or ma-reject. Kasi yung konsepto ng hiya, yung sense of embarrassment, kapag may hindi magandang nangyari, like rejection, is one factor. Kung hindi siya sure, no, na mapapayes niya on a first date, ayun, hindi na niya itatry at all. Meron din tayong family expectations, 'di ba? Yung pagdating sa relationship, tatanggapin ba 'to ng family ko? Itong taong dinedate ko, ano sasabihin ng kamag-anak? Ito pa magbo-bare months, no, Doc Ana? So parang minsan pag mga reunion or Christmas party, parang ang laki ng pressure kung single ka, pero ang laki rin ng pressure kung may dinedate ka. So interesting po yung mga cultural values natin. At kung marami kang past heartbreak, I think isa rin yung pag nagiging defense mechanism natin na iwasan ang dating, no? So hindi tayo madaling mag-trust ulit, kaya mas pinipili na lang natin umiwas kaysa masaktan.
Speaking of fear of rejection, no, marami din tayong mga kapuso nag-share ng similar sentiment. Sabi ng isang kapuso, mahiyain po ako at alam ko na hindi niya din ako gusto. Yan. How can we address yung fear of rejection? Kasi on the other hand, meron tayong mga tinatawag na, at least yung panahon ko, Doc Rhea, yung mga sigurista, yung ayaw mag-confess or ayaw, 'di ba? Ayaw mag-make ng first move until sure sila na gusto rin sila ng tao. Healthy ba? Ano yung tamang paraan to overcome that fear of rejection? Maganda yung question mo, Doc, kasi parang minsan hindi mo malalaman until you have more experience or opportunities to get to know the person. And I think we could concentrate on ourselves muna, na we have to be ourselves, di ba? If you be yourself and stay authentic, yun kasi yung lasting. Kasi yun yung totoong ikaw. Kahit na parang kung mag-iiba ka, tas eventually malalaman din niya, the relationship will not work. So, unang-una, mahalaga na totoo ka sa sarili mo. Hindi mo kailangan mag-pretend to be someone else to impress the person you like. So, confidence starts when you are comfortable with who you are. Siguro tumataas yung fear kasi para sa kanila high stakes. Pag hindi ako gusto ng tao or hindi siya nag-yes sa akin, ibig sabihin hindi ako attractive. 'Di ba parang nagiging judgment na nila kung ano yung sense of worth nila. Minsan, hindi lang naman talaga talo. 'Di ba? Ibang hinahanap nila, ibang hinahanap mo. So, I think that's also one way, 'di ba? Parang we could, okay, alam mo na, compatibility issue lang 'yan. Kung hindi ka type, hanggang dun lang 'yon. Hindi ibig sabihin hindi ka kanais-nais na tao, na walang magmamahal sa'yo, no? Parang wala siyang bearing on you. Lalo na kung respectful ka naman nagtanong, di ba? Hindi ka naman nag-harass or talagang naging aggressive. Then you could say, okay, I tried it and it didn't work out. Didn't work. And yeah, and that's okay. Di ba? Parang we're just trying to find matches. We're not trying to find our sense of worth via dating. Napaka-importante no? Pero actually, ang hirap yata in actuality. Easier said than done ba? Oo. And then also, yung sinasabi mo, yung being yourself, napaka-importante nun kasi syempre we can't help it. Pag may gusto tayong tao, syempre gusto natin ma-impress, gusto Best natin, foot forward, no? Gusto niya mag-jogging, mag-running, mag-jogging, running din ako. Papanggap ka na bibili ka pang shoes. Mahilig din ako sa basketball, mahilig din ako sa K-pop. Kaya mo bang, di ba, masusustain mo ba yung interest? Oo. So actually, tama yun kasi yung gusto nating alamin sa inyo, Doc Rhea, how to be confident. So first, yung confidence isn't in dating or relationships. Dapat confident ka talaga sa sarili mo muna. That, speaking of worth, dapat alam mong meron akong something of value to offer to this person. And gusto ko lang naman mag-share ng experience. I wanna spend time with this person. So siguro, it's really important, no? Parang when we ask someone out or we make the first move, parang tama ba? I-lower natin yung stakes. Parang first move lang naman yan. There are many more moves. Yung iba kasi parang ang nag-expect na rin, ano? So, doon nagkaka-misalignment. And then, lahat may meaning, di ba? Ano kaya ang gesture to? Ba't di siya good morning? Bakit hindi ako tinanong? Ganyan. So, to relieve you from the uncertainty, i-enjoy mo lang yung moment ng getting to know. Kasi in the process, it would lessen yung fear. Baka kasi tayo namimiss natin. Maganda rin kasi yung getting to know yung stage before dating, no? Namimiss out yun ng mga tao. Yung madidiscover mo ano gusto mo niya, ano gusto mo, align ba? And when we miss this process, mas prone tayo sa anxiety kasi hindi na tayo nasa now. Nami-miss out mo yung moment na parang kikiligin ka, ganyan. So, let's, lahat ng experiences in life may phases. No? Sabayan natin yung natural phase ng, let's say, getting to know and dating. Mas natural na yung process. So, actually, kung takot tayo ma-reject, hindi tayo dapat iiwas. Di ba tama, Doc? Di ba? Yes. Pag may fears, we don't run away from it. Okay, sige, let's increase our odds of success para ma-contain natin yung fear of rejection. Sabi naman ng isa nating kapuso, Doc, as a girl, ayan, for girls daw, as a girl, nahihiya ako mag-aya sa crush ko ng date. Siyempre, dalagang Pilipina dapat. Na-mention nyo kanina, yung gender roles. So let's talk about gender roles and making the first
move. Mhm. So, meron ba talagang gender roles? I mean, definitely. And now, in 2024, uso pa ba yun? Maganda yung question. Nung panahon ata natin, mas matindi yung gender roles. But making the first move in dating can be really nerve-wracking, di ba? Parang, ayan na, nararamdaman mo. Lalo na sa culture natin na minsan may conservative na expectation sa babae. At kung saan madalas ine-expect na lalaki usually gumagalaw una, di ba? But I think in today's world, after ano ba natutunan natin sa pandemic na we are not promised of tomorrow, I think it's perfectly okay for anyone to take that first step. So, siguro, start with small gestures. Kung ikaw yung babae, hindi naman kailangan grand or dramatic yung first move. Pwede mag-start sa simple things like pag-initiate ng conversation, ng interest. Pwede mong start sa light topics, tingnan mo yung interest, yung hobbies, and ang kailangan mo kasi i-build yung rapport or relationship, no? So, kahit ikaw yung babae, okay lang yon, no? Importante rin siguro aside dun sa, yung parang don't overthink the outcome. Minsan, kasi, parang nasa worst case scenario na tayo. Paano pag hindi ako gusto? What if nakakahiya? Pero remember, dating is actually getting to know people. Hindi siya lagi tungkol sa result. Ang focus dapat ay yung experience sa learning process. So every interaction actually, kahit hindi kayo magkatuluyan, is an opportunity to grow and learn. So parang yung emerging theme natin ngayon, Doc Rhea, di ba? Parang wag natin palakihin masyado yung, di ba, yung meaning ng dating. Na magnify, no? Oo, na suddenly, uy, kasal na yan. Or relationship na yan. Ang kulit din kasi ng kultura natin, Doc, di ba? Kasi ine-expect yan, no? Minsan. Totoo, kasi parang hindi naman natin ma-discount na parang guni-guni lang yan ng mga tao. Kasi meron talagang ganong expectation. And may mga ibang tao, sabi nila, bakit ako magde-date kung hindi marriage ang iniisip ko or ang outcome ko? And especially for a lot of parents, di ba ganon yun? That's true. So, how can we take dating seriously but not too seriously na tuloy ayaw na natin mag-date sa takot? Ayun, minsan kasi kapag nag-overthink tayo, na ma-magnify yung real scenario. Okay, so maybe we put it as, if parang overwhelm ka sa konsepto ng dating, palitan mo ng pangalan. Like, ano lang to, bonding, or nag-hangout kami. Until such a time na parang if it gets closer to a potential romantic relationship, then you could change the label again. Pero mas aligned na rin yung emotions mo, ready na rin yung thoughts mo with it, no? Pero yung ang daming incongruence na hindi match yung thoughts mo sa feelings mo, it gives you an erratic behavior, no? And dun ka na pe-pressure dun sa konsepto ng dating nga, na laging romantic, laging papuntang serious relationship. Pero magandang while you get to know, aligned ba kayo ng values ng dating, no? Or ng relationships for that matter. And at the same time, hindi naman sa ini-ignore natin, ano ba talaga yung gusto natin? Kunyari, I want a monogamous relationship at the end of it. Or talaga naman, I want my relationships to have a possibility na maging marriage siya. And in the same time, yung narinig ko sa inyo, Doc Rhea, na I think is so important. Parang we need to experience so we can learn. Kasi ang problema, pag meron na tayong fear of dating, fear of making moves, ang naisip ko nga term dito, Doc Rhea, yung torpe. Yung ayaw talaga, di ba? Yung ayaw talagang mag-make moves. Or minsan nga, nagko-confess na sa kanila. Di ba parang hinahain na nga sa kanila. Correct. Yung relationship. Gusto naman nila, pero natatakot sila. But if we keep avoiding, di ba? We can't get confident if we don't experience. Tama ba? Yes. Siguro maraming negative experiences yung mga ibang tao kaya may fear. Pero kung may fear kasi, pag pinalakas mo, let's say, yung social skills mo, tingnan mo, bakit ka ba natatakot? Wala ka bang masabi? Diba? So, doon ka mag-i-improve, doon ka mag-upskill. So, kung torpe ka kasi parang hindi mo alam sasabihin mo, then maybe you could improve yung conversation starters or social skills mo. No? And then, pag nakabisa mo yan, magle-lessen yung fear mo. So, tingnan natin saan nanggagaling yung fear. Kahit na, kunyari, may skill naman, pero pag di ba, nasa harap ka na ng crush mo, tameme ka na. So sabi ko, sige, let's start with friends or let's start talking to, di ba, parang people online.
just for the sake of talking, no yes. no outcome. Practice until masanay ka na. And then when, 'di ba? Pag mataas na yung skills mo, o di pwede ka na dun sa talagang gusto mong kausapin. Kasi syempre, pag feeling mo, hala, tameme ako and I only get one chance or a few chances. So, practice makes perfect sometimes. And hindi naman ibig sabihin, no, na magda-date tayo ng maraming tao. It just means, yun nga, yung conversation. Ano pa ba yung mga skills, Doc? Actually, speaking of which, ano pa yung mga skills na importante para talagang confident tayo at talagang mataas ang chance na we can be successful in dating? On top of my head, siguro yung active listening. Kasi naghahanap ka ng emotional connection aside dun sa physical. So, pag na-establish mo kasi ito, mas malalim at sustainable yung genuine relationship, no? So, really listening and see saan ba nang gagaling tong taong to, yung genuine interest to get to know, yan. That's something we could work on. So, communication siguro umiikot lahat kasi nag-establish ka nga ng relationship at this phase. So, hindi pa yung parang mag-asawa na isang tinginan lang gets na nila, diba? So, ito, kapag paumpisa pa lang, talagang yung communication mo should be on top of your list. Sa mga Pilipino, minsan, kung may alam kang one or two na jokes na hindi, yung humor, it could lighten yung pressure. If you could also yung parang ano ba yung gusto niya, no? Pwede mo rin tanungin actually, yung hindi na manghula and see where it goes. That also parang, ang naaalala ko dyan, yung iba kasi mayroon silang mga misconception na kailangan one love at first sight or dapat sobrang, diba, or dapat sobrang chemistry kaagad. Dapat napakadali kaagad sa umpisa. And so pag nahirapan, diba? And pag nahirapan ka, ay, baka hindi ito yon. Ay, baka hindi meant to be. Agad-agad. Hindi meant to be kaagad. And the thing is, any relationship, even getting to know stage, diba? Friendship, lahat, kailangan ng, yun na nga. Kaya siguro magtataka yung mga tao, why are we talking about skills? Why are the psychologists talking about skills? Kasi natututunan din yan. And if you know how, parang you can support yung chemistry. Di ba? Hindi yung meron ako kasi iba nagsasabi, di ba, Doc, dapat unang encounter mo, yun na yun, soulmate na, true love na. Parang medyo mataas naman yung standards natin. Sometimes that could happen. Di ba? Parang, wow, it's so easy. I don't need to work on it. And then, at times, kailangan i-jumpstart ang chemistry. Sabi mo nga, mga panimulang topics, icebreaker, mga jokes, ganyan. And then, ma-unlock na kasi lalo na kung gustong-gusto natin yung mga tao, sometimes that can actually work against us. Kasi masyado tayong excited, hyper, medyo conscious. Di ba nako-conscious tayo? So, yung sinasabi nyo kanina na napaka-importante, we're ourselves. Sometimes when we like someone, di ba, that's the most difficult thing to be. Yes. Oo. So in terms of paano naman sila makakapag-relax? 'Di ba? Parang okay, gustong-gusto ko na siya. Pero natatakot ako, high stakes. How can they relax para they can be themselves and mas natural? How can they relax? Actually, tingnan mo bakit mo ba 'to nagustuhan, no? And concentrate on sa positive side. Sanay tayong dalawa, 'di ba, Doc, na parang pag clinical psychology, hanapin mo yung mali, no? Ano ba problema nito? Anong diferensya? Pero you could also start, ano yung meron ka na, no? Positive psychology. Ano, pag sinabi bang Rhea, sino ba to, no? So you could list yung parang top 3 traits mo and then use it. Kasi you don't have to reinvent the wheel. Meron ka na nun. And you could start with what you have. And that gives you somehow confidence and relaxation na, okay, I don't need to try so hard kasi eto na ako it could be a trait already, nakagisnan mo na. So, it would come naturally. So, focus ka na dun sa meron ka. And then, kunyari may assurance ka na alam ko mahilig kaming dalawa dito. So, this will be our comfort zone, di ba? Na conversation, na topic. Sometimes, kunyari, alamin nyo rin sa sarili nyo, mas okay ba ako pag may physical or active activity while getting to know? Or That's mas true. okay ako in more introverted moments, di ba? Yung parang chill lang and okay ako sa conversation. Kasi kung hindi mo alam
hindi mo siya alam about, hindi mo alam ang sarili mo. Like, saan ako mas komportable? Saan ako mas relaxed? Saan ako mas confident? Di talaga naman, nakakatakot all around kasi hindi mo alam kung okay ka sa situation na yon. So, baka that's the first thing before you even go on a date, while you're spending time with friends, classmates, family, ma-realize mo, okay ako dito, di ba? Parang ang gwapo ko dito. In other words, huwag kang sasabak na wala kang armas. Di ba? Meron kang tools, meron kang support. Parang hindi ka masyadong vulnerable na, okay, alam mo, kayang-kaya ko to, bookstore, festival, music festival, okay ako dito. O kaya, sige, okay ako sa parang fishball street food, di ba? Kaya ko siyang i-tour. Okay ako dito. So parang mga food, dapat you set up the environment. Yes. And actually, ito yung advantage na ikaw ang mag-first move. Baka hindi pa natin napag-uusapan, di ba? Parang, that's kasi true. Kung passive ka, sila mag-i-invite sa'yo, yung advantage na ikaw ang mag-make ng first move, you can choose the environment. That's to your advantage. Oo nga, no? Kaya parang, di ba sa chess, pag ikaw yung first move, ikaw yung white, advantage na kagad at some point. Nauna ka ng isang step. So that's a good way to put it, no, Doc? Para hindi sila matakot or mahiya kahit babae sila. So, parang overall, sa experience nyo helping people navigate nga these fears and helping them, to be confident about dating or pursuing a relationship, ano yung, meron ka bang overall advice for them? When it comes to the dating scene, siguro reflect on your why, yung mga whys. Know your whys. Kasi kung ang why mo is dahil malungkot ka, then kapag masaya ka, hindi mo kailangan yung relationship. So, hindi magtatagal. Kung ang why mo is to build siguro something more lasting or companionship or yung feeling ng emotions, then mas lasting yun. So, if you know your whys, that's one step, no? Kasi depende yun sa motivation mo yung mga why mo. Yun yung una. Pangalawa, lagi tayong may needs, no? Ano ba yung needs ko? Kasi minsan, pag parang doon tayo kumukuha ng needs, it might do more harm than good. Instead of developing yung sarili natin and we get it from another person, pwedeng magkaroon ka ng jowa, pero ang effect naman nun, naging dependent ka or naging hindi ka parang or yung iba naman yung kung may narcissistic attitude nagbe-blend doon sa iba, no? So tingnan din natin yung mga needs natin. It has to go beyond that, no? Kasi kailangan manggaling muna sa atin yung pag-fill in ng cup before considering another person. So napaka-importante na buuin mo muna yung sarili mo. Get to know yourself so that you can feel ready and confident to get to know someone else and perhaps pursue something more with someone else. Nako, so yung mga takot sa, making the first move, starting to date, parang, di ba sabi nga natin, call it whatever you need to make you feel more relaxed, no? So getting to know you, hanging out, and ultimately, compatibility lang naman yan. Let's not take it too much, di ba? Too personally. Nag-yes or no. And then with more practice, more skills, mas confident. Thank you, Doc. Yung galing. May marami ako natutunan. Nako, thank you. Thank you, Doc. Take care. Thanks for having me. Kung may gusto kayong pag-usapan, mag-iwan lang ng comment below or email us at sharekolang@gmanews.tv. We're also streaming on Spotify, Apple Podcasts, and Google Podcasts. Thanks for tuning in.